Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nasa 30 individual ang sugatan matapos na maaksidente ang isang pampasaherong minibus sa North Luzon Expressway bandang alas 9 ng umaga nitong Martes, December 24. Tumagilid sa expressway ang nasabing sasakyan sa bahagi ng Mexico, Pampanga. Sa video ng GLI makikita na isang pampasaherong modern jeep ang naaksidente at mayroon itong ruta mula Apalit hanggang Dao, Pampanga. Ay, Dao Apalit. Ay, grabe, Dao Apalit, grabe. May mga Apalit. Ay, may mga tao pa. Sa isa pang video ng netizen, makikita ang nakatagilid na minibus, gayon din ang mga biktima na ang ilan ay mga bata. May plakang 96 o NGN 9679 ang minibus at nakapangalan sa 3 Big Boys Transport Cooperatives. Hataw Balita ngayon. Naapektuhan naman ng mabagal na pag-alis ng mga Roro sa Batangas Port ang biyahe ng mga pasahero ng bus na pauwi ng Panay Island sa Marikina Terminal nitong holiday rush kahapon. Nangihinayang ang ilang pasahero na pauwi sana sa isla na baka hindi nila masusulit ang kanilang bakasyon ngayong holiday season dahil sa tagal ng paghihintay nila sa pagdating ng bus na kanilang sasakyan pauwi ng probinsya. Nangangamba rin sila na kung tatagal pa ang pananatili sa terminal ng bus ay mauubos ang konting naiipon. Naipon nila sa ilang buwan. Ayon sa ilang driver, umabot na ng 4 na oras bago makababa ng Roro ang mga bus sa Batangas, pero mas matagal umano ang pila pasakay sa bus na inabot ng isang araw. Ang problema kasi sa hindi nila priority ang bus sa Batangas. Ginawa pila-pila, ginawa nilang pila-pila. Kaya mauna yung trucking, mauna yung private, huli ang bus. Yun, una talaga yun. Yung kawawa naman yung pasahero kung gano'n ang ginagawa nila. Sayang namin yung tinatawag na Ruro. Dapat noon ba pinaparity naman talaga ang bus. Ngayon hindi na eh. Opo, yun ang problema dyan sa Batangas din. Hataw Balita ngayon. Kakonti na ang mga nag-aabang ng biyahe sa mga provincial bus terminal sa Cubao, Quezon City kahapon, December 24. Ito ay sa kabila ng inaasang huling bugso ng mga pasahero na uuwi sa mga probinsya para sa mahabang bakasyon. Ayon sa ilang pasahero, kahapon lang sila nakabiyahe matapos napayagan ng kanilang mga amo na makapagbakasyon mula sa kanilang mga trabaho. Ang iba naman ay kahapon lang nakaliban sa trabaho at plano ring bumalik sa Metro Manila matapos ang 2 araw na bakasyon. Kasi po may trabaho, pakaalis lang sa trabaho, siyempre, gusto makasama yung pamilya, kaya humahabol kami. Sobra busy masyado sa trabaho. Hataw Balita ngayon. Para sa ating mga commuter na babiyahe naman ngayong araw na December 25, narito ang mga schedule ng mga biyahe ng MRT at LRT sa Metro Manila. Ngayong araw, alas 5 ng umaga, ang first trip na mga tren ng LRT1 sa magkabilang dulong istasyon, habang ang last trip naman sa Dr. Santos Station ay 9:30 p.m., sa FBJ Station ay 9:45 p.m. Babalik ngayong Miyerkules sa regular operating hours ang LRT2, 5 a.m. ang first trip sa Antipolo Station at Recto Station, habang ang last trip naman sa Antipolo Station ay 9 p.m. at 9:30 p.m. sa Recto Station. Ang MRT3 naman, pareho ng 6:30 a.m. ang unang biyahe ng dalawang dulong istasyon, habang ang last trip naman sa North Avenue Station ay 9:30 p.m. at 10:09 p.m. sa Taft Avenue Station. Hataw Balita ngayon. Marami sa mga mamimili ang humabol para sa kanilang last-minute shopping sa Divisoria kahapon, December 24. Sa kabila ng sikip at traffic na dadanasin pagpasok sa lugar, doon pa rin piniling dumiretso ng mga shopper. Kaysa umano mamili sa mall, na higit na mas mataas ang presyo, mainam na anya na magpunta sa Divisoria para makatipid kahit paano. Sanay na rin umano sila
na masikip sa lugar dahil normal na ang ganitong setup sa naturang pamilihan. Siniguro naman ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga mamimili sa Divisoria, lalo na at dagsana ang tao sa lugar. Okay lang. Masanay na kami pag ganitong panahon. Sikip dito pagka dahil last hour, maraming namimili. Siguro po kung willing po kayo maghintay sa online, pero kung maghanap kayo na mura, dito naman po. Punta na lang po kayo dito. Mas mura po dito. Yung dito po kasi, makikita nyo po yung quality po ng gamit. Hindi po tulad sa online na parang nakangapa po kayo. Hataw Balita ngayon. Bibigyan ng panahon ang pamilya ni Mary Jane Veloso upang muling makasama ito ngayong holiday season, gaya ng naunang naipangako ng mga otoridad. Ngayong Miyerkules, December 25, magtutungo ang mga ito sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Ayon sa ina ni Mary Jane na si Celia, dadalhin na rin nila ang mga hinihingi ng kanyang anak tulad ng pagkain, damit, hygiene kits at iba pang gamit. Naisan niya nilang kasama si Mary Jane sa buong maghapon. Pagdating ng mga pamilya kong galing na Nueva Ecija, mga 7 Pusuro o 8, diretso na po kami sa kulungan. Maghapon po kami. Ay, bibigay ko lang po sa aking anak. Akap at halik lang po. Yung po 4 na kapatid ni Mary Jane, 2 anak ni Mary Jane, kami ni tatay, saka po 5 yung kapatid ko, mga pamangkin po, saka apo. Hataw Balita ngayon. Nakiisa ang International Association of Democratic Lawyers sa panawagang tuluyan ng palayain si Mary Jane Veloso. Sa inilabas na pahayag ng grupo, naniniwala sila na dapat na itong bigyan ng clemency. Anila, matagal nang nagdusa si Veloso sa kulungan. Gayong biktima lang din ito ng human trafficking. Para sa kanila, hindi na nangangailangan ng mahabang administrative at legal review ang kaso nito. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa sa ilalim pa sa pag-aaral ng legal experts ang hiling na clemency ni Veloso. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma naman kahapon ng Presidential Communications Office o PCO ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 6.352 trillion pesos 2025 proposed budget sa December 30. Ayon kay PCO Secretary Cesar Chavez, magaganap ang signing ceremony pagkatapos ng Rizal Day program sa Maynila na pangungunahan din ng Pangulo. Nakatakda ng lagdaan ni PBBM ang 2025 General Appropriations Bill noong December 20, ngunit ito ay pinagpaliban upang mabigyan daan ang masusing pag-aaral na nilalaman ng panukalang budget. Hataw Balita ngayon. Inatasan ng Office of Civil Defense o OCD ang mga LGU na ilikas ang mga evacuee sa mga evacuation center na nasa Lahar Pass ng Mount Canlaon dahil sa patuloy nitong pag-aalburuto. Ayon kay OCD Chief Ariel Nepomuceno, may 14,200 residents ang pansamantalang nananatili sa 32 evacuation centers sa Negros Occidental at Negros Oriental. Nagbabala rin ang OCD na may posibilidad ng karagdagang pagputok ng bulkan at tinatasan ng mga LGU na walang residente o estruktura sa loob ng permanent danger zone. Patuloy namang nagbibigay ng ayuda ang DSWD at nakaantabay ang militar para sa paghahatid ng tulong. Hataw Balita ngayon. Iminungkahi ng Office of Civil Defense o OCD ang pagsama ng tsunami scenario sa nationwide simultaneous earthquake drill matapos ang 186 na lindol offshore ng Ilocos Sur. Ayon kay OCD Chief Undersecretary Ariel Nepomuceno, layunin nitong palakasin ang handaan ng mga komunidad laban sa tsunami, lalo na kung may lindol na higit sa magnitude 6.5 sa Manila Trench. Pinayuhan ng OCD ang mga LGU na gamitin ang Hazard Hunter PH at suriin ang contingency plans para sa mga posibleng emergency. Hataw Balita ngayon. Maring idulog sa Korte Suprema ang 2025 General Appropriations Act at makakasamang aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang questionableng provision ito ayon sa isang analysts.
Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusenko, isa sa mga maaring idulong sa Supreme Court ay ang kini-question na umano'y mas mataas na pondo na inilaan para sa Department of Public Works and Highways at DPWH kaysa sa Department of Education o DepEd. Isa sa mga maaari anyang may iakyat sa Supreme Court ay ang ginawa ng Bicameral Conference Committee na insertion o pagbawas sa inilang pondo sa ilang ahensya. Kabilang na dito ang pagtapyas ng 12 billion pesos sa budget ng DepEd. If it appears that the budget allocation of the DPH exceeds DepEd, then that's unconstitutional. Because the Constitution is very clear, no? Ang DepEd must have the biggest allocation in the budget. Nothing in the rules say that the BICAM can deduct or insert items or matters that were not agreed upon or discussed in the respective chambers. Hataw Balita ngayon. Nagpaabot si Vice President Sara Duterte ng mensahe ng pagmamahal, pagpapatawad at respeto sa mga Pilipino ngayong holiday season. Sa inilabas na pahayag ng Vice Presidente, hinihikayat niya ang mga Pilipino na mag-alay ng pagmamahal sa isa't isa, lalo na sa mga kapwa sa buhay at may karamdaman. Tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagiging bukas palad sa kapwa. Sinabi pa nito na bukod sa mga material na regalo, dapat ding ipaabot ng mga Pilipino ang pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahong ito. At ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Hataw Balita ngayon. Naninindigan ng abogado ni Mary Jane Veloso na hindi na kailangan pag-aralan pa ng mga legal expert ang issue ng pagkakaloob ng executive clemency sa kanya. Naninindigan ng company Veloso na biktima lamang ito ng kanyang recruiter. Ayon kay Attorney Edre Olalia, isa sa mga abogado ni Veloso, ang executive clemency o ang pagbibigay ng awa ng presidente ay walang pwedeng mag-question kahit na sino at anumang oras ay maaari itong ipagkaloob ng Pangulo. Dagdag pa nito, wala ring kondisyon ang Indonesia nang pumayag na ibigay na sa Pilipinas ang kustodiya kay Veloso. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang pamilya Veloso at mga abogado nito na bago matapos ang 2024 ay tuluyan ng makakalaya si Mary Jane. Hindi na kailangan sinasabi ni Presidente. Sa katunayan, pwede nga niya unahan eh. Sa katunayan, pwede hindi dumaan doon sa proseso na yun kasi nga, absolute power niya yan bilang Chief Executive. Kung tama ang aking pagkaunawa sa application ng DCTA, kailangan pang ma-serve niya ang minimum. Ang aking pagkaunawa, 20 years yata yun eh. Ibig sabihin, kung 14 na taon siyang nasa Indonesia, kung tama ang aking computation, kahit sa pangkalahatan lang, maghihintay pa siya ng ilang taon. Hataw Balita ngayon. Mayroon ng 25 firecracker-related injuries na naitala ang Department of Health. Batay sa kanilang monitoring, ito ay mula sa mga ulat galing sa
62 Centennial sites mula December 22 hanggang madaling araw nitong Martes, December 24. Ayon sa DOH, 20 sa mga ito ay nasa edad 19 pababa, habang ang 5 naman ay 20 anyos pataas. Karamihan din sa mga biktima ay lalaki. Muli namang nagpapaalala ang kagawaran ng kalusugan sa publiko. Huwag nang gumamit ng mga paputok upang makaiwas sa sakuna at aksidente. Hataw Balita ngayon. Inihayag na ilang senior citizen na ginhawa para sa mga nakatatanda at pagtatanggal ang pagtatanggal ng Department of Health ng purchase booklet bilang requirement sa medical discounts. Lalo na karaniwan na silang may mga maintenance na gamot. Reseta ng doktor at senior citizens ID lang ang kailangan ipresenta sa mga butika sa pagbili ng gamot o medical device para makakuha ng discount ang mga senior citizen. Ito ay matapos maglabas ng administrative order ang Department of Health o DOH na nagtatanggal sa requirement ng purchase booklet para sa senior citizens upang mai-avail ang kanilang discount sa gamot sa drugstore alinsunod sa Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang panuntunang ito paborable rin para sa mga pharmacists. Malaking ginawa po kahit nila magamit ng booklet. Malaking bagay po yun. Dahil hindi mo naman dala-dala parati yun eh. Pag halimbawang nasa labas ka, hindi mo dala yung booklet, pero dala mo yung ID mo, yung time na dumaan ka sa Mercury, pwede kang bumili. Kasi dala mo yung ID mo, hindi na kailangan yung booklet. Advantages din naman po yan, lalo na sa mga senior citizen po talaga. At the same time, doon din po sa mga establishments, sa mga drugstores. Sobrang dami ng customers po. Yung time po makakasave na rin dahil yung transaction mabilis na magagawa. Hataw Balita ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Sonny Cos mula sa California, USA. Ani at mga kasangbahay, inaasahang gagawa ng foreign policy si United States President-elect Donald Trump nang walang diplomasya sa pagsasabi nitong kukunin muli ng Estados Unidos ang Panama Canal at dapat umanong ariin ng kanilang bansa ang Greenland. Muli namang iginiit ng Prime Minister ng Greenland na hindi ibinebenta ang kanilang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Hataw Balita ngayon. Nitong linggo, nagbanta si United States President-elect Donald Trump laban sa Denmark na kumokontrol sa Greenland. Sinabi rin ni Trump na dapat maging 51st state ng US ang Canada, bagay na ikinagulat ng marami. Ayon sa kanyang mga tagapagtanggol, nagpapahayag lamang si Trump ng hangarin na itaguyod ang America First policy at protektahan ang mga interes ng bansa. Ayon kay John Bolton, dating National Security Advisor, may lehitimong debate ukol sa Panama at Greenland, pero nadaraan sa kontrobersya ang mga panukala dahil sa mga pahayag ni Trump. Hindi ibinebenta ang Greenland. Ayon kay Prime Minister Mute Igid, nasa ilalim ito ng Denmark sa loob ng 6 na siglo. Sa kanyang Truth Social, sinabi ni Trump na mahalaga ang Greenland para sa national security. Pero ayon kay Rasmus Jarlov, miyembro ng parlamento ng Opposition Conservative Party, dapat tuldukan ng Denmark ang usapin ukol dito. Samantala, naghahanda ang kampo ni Trump sa dalawang malaking krisis: ang gera sa Ukraine at ang gulo sa Middle East. Ipinangako niyang agarang susolusyonan ang mga ito. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Muli namang lumakas ang US dollar habang may magkakaibang plano ang mga pangunahing bangko sentral tungkol sa interest rate. Samantala, patuloy na pinapaboran ng mga Amerikano ang paggamit ng mga drone na gawa sa China. Subalit nagsasagawa na ng mga hakbang ang mga mambabatas sa Estados Unidos upang ipagbawal ang mga ito. Ito ang umahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon.
Muling umarangkada ang dolyar kontra sa 6 na pangunahing currency habang nananatiling mataas ang euro. Nagkaroon ng bahagyang pagbagsak ang dolyar noong Biyernes matapos makita na mas mababa ang inflation kumpara sa inaasahan kahit na mas mataas pa rin ito sa 2% na target ng Federal Reserve. Ngunit muli itong umangat at nakapagtala ng 1.2% na paglakas sa loob ng 5 araw. Ayon kay Mark Chandler, Chief Market Strategist ng Bannock Burn Global Forex, ang pagkakaiba sa patakaran ng mga bangko sentral ang nagpapalakas ngayon sa dolyar. Isa pang dahilan ng paglakas ng dolyar ay ang pag-aproba ng Kongreso sa bagong budget. Dahil dito, hindi na magsasara ang gobyerno ng Amerika. Samantala, bumaba naman ang Consumer Confidence Index ngayong buwan sa 104.7 mula sa 112.8 noong Nobyembre. Isinusulong ngayon sa Kongreso ng Estados Unidos ang pagbabawal sa pagbenta ng mga drone mula sa 2 pangunahing manufacturer ng China. Ikinakatwiran ng mga miyembro ng Kongreso na ginagamit ang mga ito sa pag-espiya sa mga Amerikano at nakakaapekto sa industriya ng drone sa US. Sa ilalim ng isang panukalang batas, ipagbabawal ang mga bagong drone mula sa DJI Technology at Autel Robotics kung mapapanunayang may banta sa seguridad ng bansa. Ngunit maraming Amerikano mula sa mga polis hanggang sa mga magsasaka ang umaasa sa mga drone na gawa sa China lalo na sa DJI. Ayon kay Representative Elise Stefanik, hindi umano makatarungan na hayaan ng China ang maging pangunahing tagagawa ng mga drone. Iginiit naman ni Senator Rick Scott na mga Chinese drone ay maaaring gamitin bilang mga espiya na may dalang mapanganib na payload. Ang DJI ang pinakakilalang brand ng drone mula China at may pinakamalaking bilang ng mga ginagamit na drone sa buong mundo. Samantala, sinabi ni Russell Hedrick, isang magsasaka sa North Carolina, na hindi pa kayang tapatan ang mga DJI drone ng mga US drone sa stability at katumbas na presyo. Naninindigan naman ang DJI na wala silang kinalaman sa anumang maling gawain at nagsampa pa rin ng kaso laban sa Pentagon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inuna ng United States, United Kingdom at European Union ang mga korte militar ng Pakistan dahil sa paghatol sa 25 sibilyan na nabilanggo dahil sa pagkakasangkot sa mga pag-atake sa mga pasilidad ng militar kasunod ng pag-aresto kay dating Prime Minister Imran Khan noong 2023. Ito ang humahataw na balita ni Orlin Quijano. Hataw Balita ngayon. Hinatulang ang 25 sibilyan ng parusang 2 hanggang 10 taon dahil sa kanilang paglahok sa kilos protesta. Nakipaglaban ang mga sibilyang ito sa pag-aresto kay dating Prime Minister Imran Khan noong May 9, 2023, kung saan isinama ang mga pag-atake sa pasilidad ng militar. Ipinahayag ng US State Department ang kanilang pag-alala tungkol sa paghatol, habang pinuna ng United Kingdom ang kakulangan ng transparency sa mga korte militar. Binigyang diin naman ng European Union na ang mga sentensya ay labag sa International Covenant on Civil and Political Rights. Samantala, itinanggi ng Pakistan military ang political interference. Orlin Quijano, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbigay naman ng babala ang mga eksperto sa Australia tungkol sa pagtaas ng utang sa credit card ngayong holiday season. Araw-araw umaabot sa mahigit 8.8 million Australian dollars ang interest charges na binabayaran sa bansa sa kabuuang 17.45 billion Australian dollar na halaga ng credit card debts. Ito ang humahataw na balita ni Danny De Lieva. Hataw Balita ngayon. Inaasahang aabot sa 27.7 billion Australian dollars ang magiging credit card debt sa Australia ngayong buwan lamang ng Disyembre. Ito ay 32% ng kabuuang 86 billion Australian dollars na inaasahang gagastusin ng publiko ngayong holiday season gamit ang credit cards. Batay sa datos ng Reserve Bank of Australia o RBA, tumataas ang paggamit ng credit cards sa bansa tuwing buwan ng January mula pa noong 2015. Naitala ang average interest rate sa bansa sa 18.51% kung saan hindi bababa sa 8.8 million Australian dollars ang interest charges na binabayaran ng cardholders kada isang araw, katumbas ng 17.45 billion Australian dollars credit card debt.
Pinapayuhan ni Sally Tindal, Data Insights Director of CanStar, ang publiko na huwag baliwalain ang pagbabayad ng credit card bills lalo na kung malaki na ang balanse. Isang paraan upang maiwasan na ang paggamit sa credit card ay ang pag-aalis ng credit card apps sa cellphone, gayon din ang pagtatago sa mismong card. Maaari ring makipag-usap sa bangko upang lumiit ang interest rate o kaya ay kumuha ng personal loan na may mas maliit na interest rate upang bayaran ang credit card debt. Maigi rin na samantalahin ng cardholders ang interest-free days na ipinagkakaloob ng karamihang credit card companies kung saan may ilang araw na palugid ang cardholders na magbayad bago mapatawan ng interest. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Magandang araw po. Maraming salamat, Sunny Cos. Samantala, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Makakapanayam natin si Binibining Rhea Torres, ang weather specialist ng DOST Pag-asa. Miss Rhea, magandang umaga po. Kumusta po kayo, ma'am? Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Okay naman po. Ano pong bahagi ng bansa ang makakaranas po ng mga pag-ulan ngayong holiday? Yes po, so currently ilang bahagi po ng Luzon at Visayas ang makakaranas po ng maulan na panahon. Dulot po yan ng dalawang weather systems na patuloy pong nakakaapekto sa ating bansa. Unang-una po itong hanging amihan or northeast monsoon. Magdudulot po yan ng maulap na kalangitan sa may bahagi po ng Cagayan Valley, pati na rin po ng Cordillera Administrative Region. May kasama din po yan ng mga light to moderate na mga pag-ulan. So asahan po natin yan dyan po sa mga nabanggit na lugar. Meanwhile, sa nalalabing bahagi po ng Luzon, yun po yung areas ng Metro Manila or dito po sa Metro Manila, gayon din sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, pati na rin po sa ilang bahagi ng Mimaropa, particularly dyan po sa may Mindoro provinces, dyan po sa Marinduque, Romblon, ay asahan din po natin yung maulan na panahon dulot po ng epekto naman nitong Shilay. Kabilang din po dyan etong Eastern Visayas. So asahan po natin yung possibility ng mga moderate to heavy na mga pag-ulan. So doble ingat po sa ating mga kababayan dahil posible po yung mga pagbaha pati na rin po yung pagguho ng lupa dulot ng mga pag-ulan dala nitong shear line. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa dito po sa may bahagi ng Ilocos Region, generally fair weather po tayo except na lamang po yung mga panandalian o mga biglaan na may hinang mga pagulan o mga pag-ambon. And for the rest of Visayas and Mindanao ay mostly mga isolated thunderstorms ang posibleng maranasan. Yan po yung mga biglaan din o mga panandalian na mga biglaang buhos ng ulan na usually mas nararanasan po yan sa hapon o sa gabi. So namomonitor po yan sa pamamagitan po ng ating mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Regional Services Division. Paano pa ba tayo mga inaasahan, Ms. Rhea, ng pagsama ng panahon sa mga susunod na araw? So for the next 2 to 3 days, wala po tayo namamataan na LPA o bagyo na posible po magdulot o makakaapekto sa anong bahagi po ng ating bansa. At very least hanggang sa darating po na Biyernes, wala po tayo namamataan. Pero sa ngayon po, meron pa rin po tayong minomonitor, although wala na po itong direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Ito po si dating bagyong Romina na patuloy pong kumikilos papunta ng Vietnam at papalayo po sa ating kapuluan. Yung bang amount ng rainfall na ibubuhos nitong amihan, itong combined na dalawang is it the shear line, amihan and shear line, magdudulot ba ito ng mga landslide o even pagbaha, malalakas na mga pag-ulan na idudulot ba nitong dalawang ito para makapaghanda yung ating mga kababayan? Anong ibig sabihin? Pwede ba natin ma-explain sa ating mga kababayan yung amount ng rainfall na maaaring mangyari dito sa Cagayan, sa Ilocos Region, mga ganyan, para sa madaling pag-unawa ng ating mga kababayan para mapaghandaan nila kung sakasakali, Ma'am Rhea? So first of all, yung main focus po natin sa ngayon ay itong mga areas na apektado nitong shear line. Dahil yung shear line sa ngayon, yun po nagdudulot ng malalakas po talaga na pagbuhos ng ulan. Based po sa ating latest na weather advisory,
ay ito po yung babala ng possible na malalakas na mga pagulan sa areas po ng Aurora, sa Quezon, Camarines Provinces, pati na rin po sa Catanduanes. Maaring maranasan po yung heavy to intense amounts of rainfall. So ibig sabihin po, sa susunod na 24 oras ay maaring umabot po ng 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan na mararanasan po sa areas na yan. Itong amounts po nito ay posible po mataas po yung posibilidad na magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas o mga areas po na malalapit sa ilog, yung mga hazard-prone areas. Possible din po yung mga landslides, lalong-lalo na since nung mga nakarang araw ay patuloy na po naranasan yung mga pag-ulan. So medyo saturated na po yung mga kalupaan. Ibig sabihin po na maraming tubig na po yung nasisip-sip ng mga kalupaan dito sa mga nabanggit na lugar. So highly susceptible po yung mga areas na nakaranas po ng mga pag-ulan ng mga nakarang araw sa mga landslides. So alamin po natin yung mga areas kung yung mga lugar po natin ay hazard po at makinig din po tayo sa ating mga local government units or mga disaster risk reduction offices. Besides po sa areas na yes po. Go ahead mo, Ma'am Rhea. So besides po sa mga areas naman na nabanggit po natin na yung sa Quezon Provinces, Camarines Provinces, etc. Meron din po mga areas na yung mga karatig na probinsya maaaring maranasan naman po yung mga moderate to heavy na mga pag-ulan. So ito po yung mga areas na posible po yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. So itong mga areas, itong amounts po nito, most likely mga pagbaha lamang, pero usually hindi po siya ganun kataasan kung ikukumpara sa mga areas po na posible maranasan yung mga heavy to intense na mga amounts. Okay, Ma'am Rhea, once and for all, para sa kapakanan ng ating mga nanonood dito sa Hataw Balita sa UNTV sa Kabuuan, ano yung panawagan nyo muli sa ating mga nanonood? Yes po. So ngayong darating na holidays, inaasahan pa rin po natin magpapatuloy yung mga pag-ulan dulot po ng mga nabanggit po natin na weather system. So despite the fact na wala po tayong LPO bagyo, ay asahan pa rin po natin yung malalakas na mga pag-ulan. So mainam po na paghahandaan po natin yan at manatili po tayong mag-monitor sa mga weather reports na nilalabas po ng ating Pag-asa. Yan ang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Rhea Torres. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Rhea Torres ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Lubog sa tubig baha ang ilang lugar sa Pilipinas dahil sa walang tigil na pagulan na dulot ng shear line. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang probinsya ng Oriental Mindoro, Northern Samar at Palawan. Si Alan Madansala, humahataw! Hataw Balita ngayon! Bagamat pabuti na ngayon ang panahon sa Northern Samar, hindi pa rin ito nakaligtas sa matinding pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan sa lalawigan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Northern Samar, apektado sila ng dating bagyong Rumina na pinalakas ng shear line, bagay na nagdulot ng flash flood sa ilang lugar ng probinsya. Nag-cause siya ng mga landslide, so parang na-isolate yung mga lugar na yun, pero madali naman siyang na-clear. So ngayon yung mga lifelines ay clear na at operational na po. Dissipating na siya kasi pataas na yung movement ng shear line. So, tumigil na po yung ulan. Kabilang sa mga severely affected flooded areas ang mga bayan ng Catarman, Lapinig, Katubig, Las Navas, Mondragon at Lope de Vega. Ayon kay Frats Kalubag, Operations Manager on Duty ng Northern Samar PDRRMO, bukod sa pagbaha, nakaranas din sila ng mga pagguho ng lupa na nagpa-isolate sa mga naturang bayan. Pagdating po sa mga ganitong senaryo, actually marami na pong nangyayari ganito. Dito lang naman po yung mga opisina at multi-stakeholders po na laging nagmo-monitor at laging gumagabay po pagdating sa disaster po. Bukod sa Northern Samar, binaha rin ang ilang lugar sa Oriental Mindoro, partikular na sa mga bayan ng Nahuan at Baco. Sa aerial shot na ito ni Rodel Sinyaga, makikita na tila nagmistulang malawak na dagat ang Barangay Tagumpay sa Baco. Hindi madaanan ng mga sasakyan ang kalsada papunta sa Barangay Mangangan, Barangay Mayabig, Barangay Bayanan at iba pang karatig na lugar. Lubog din sa tubig baha ang bayan ng Victoria, Calapan City at Socorro. Ayon sa Oriental Mindoro PDRRMO,
nasa 8,722 na pamilya na ang apektado ng pagbaha. Katumbas ito sa 41,777 na individual. 67 na pamilya ang nasa mga evacuation center habang ang ilan ay nananatili sa kanilang mga tahanan. Sa kabuuan, nasa 44 na barangay ang binahang lugar mula sa 5 bayan ng Oriental Mindoro. At sa Palawan, lubog sa tubig baha ang Puerto Princesa City ayon sa ilang mga residente. Noong linggo pa, December 22, nakaranas na sila ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Tulad na lamang ng kuha na ito ni Rochelle Lagrada na nagmistulang isda sa dagat ang mga sasakyan sa isang mall sa Puerto Princesa City. Sa social media post naman ng Coast Guard District Palawan, gamit ang kanilang rubber boat, makikita ang magkabi-kabilang rescue operation sa mga residenteng inililikas dahil sa kalamidad. Katuwang ang Coast Guard Station Central Palawan at Special Operation Group Palawan o SOGPAL, kanilang inilikas ang mga residente mula sa Purok Milagrosa, Barangay San Manuel. Ayon sa Provincial Information Office ng Lalawigan, nananatiling nasa Blue Alert status ang Emergency Operations Center o EOC ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa nararanasang sama ng panahon na nagdudulot ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Palawan. Sa tala ng EOC, kabilang sa mga binahang lugar ang Sofronio, Española, Rojas at Quezon. Nananatili naman na kansilado ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa mga bayan ng Brooks Point, Sofronio, Española, Rizal, Kalayaan, Rojas, Bataraza, San Vicente, Dumaran, Araceli, Busuangan, Coron, Culyon, Balabac at Cuyo. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Binabantayan naman ngayon ng Land Transportation Office Region 5 ang mga ulat na ilang mga pasahero hinggil sa mapagsamantalang tricycle na naniningil ng sobra-sobrang pamasahe. Paliwanag ng ilang tricycle drivers, malaking abala ang traffic sa syudad kaya may naniningil ng mas mataas kaysa regular fare matrix. Si Ryan Salantandol, humahata. Hataw Balita ngayon. Matinding traffic ang inadahilan ng ilang tricycle driver sa Naga City sa paniningil ng mas mataas na pamasahe kaysa nakatakdang fare matrix sa lungsod. Kung dati ay nasa 15 pesos lamang ang regular fare base sa matrix, ngayon umaabot na sa 100 to 150 ang singilan mula sa bus terminal hanggang sa destinasyon ng mga pasahero. May mga nag-isingil talaga ng ganyan kasi kung minsan sobrang traffic, kaya lang sa papapaliwanag din ng driver dun sa pasahero. Dahil sa ganitong ulat, nakatutok ang Land Transportation Office Bicol sa mga naiulat na mga mapagsamantalang tricycle driver ngayong holiday season sa Naga City. Ayon kay Ginoong Francisco Ranches, nakatanggap sila ng mga impormasyong ukol dito. Yung overpricing kasi is a violation. So, may nakarating din sa akin yan na na-report ng mga enforcers natin dyan sa Naga area na inapprehend nila, meaning nahuli nila kasi nga nag-overprice, which is bawal nga po yan at sana po huwag nang tularan yan para naman po hindi maperwisyo yung riding public. At base na rin sa social media post ng LTO, nakasaad dito ang agarang deployment ng Intelligence at Investigation Unit ng ahensya upang targetin ang mga mapang-abuso sa paniningil ng mga biyahero. Pwede rin po nila ring ipaabot sa amin sa LTO. Yun po, yung kung may talagang may violation na ginawa ang isang tricycle driver o tricycle operator. Kasi mabigat po yung penalty nito. Mariin namang itinanggi ng presidente ng Tritoda ang nasabing overpricing sa kanyang mga nasasakupan. Kami naman kasi sir dito sa CBD Terminal, talagang ang pasero lagi nandito. Minsan nagrereklamo yung pasero na sobrang singil. Sumakay lang naman dito sa banda ng CBD Terminal. Yung kami naman kasi, kami yung mga asosasyon dito na Tritoda, kami yung mga litimong nakapila dito, talagang kami, minsan sinasabihan ko mga miyembro na
ayusin nyo ang singil. Ay sabi ko, sir, alam na ng mga miyembro ko yan. May overcharging naman, hindi yan sa pila namin. May mga checkpoint na rin ang mga enforcer ng LTO upang mabantayan ang mga driver at mabilis na maiparating sa kanila ang sumbong ng mga biyahero kaugnay sa nasabing reklamo. Ang sinumang mapapatunayang nananamantala ng pasahero ay papatawan ng kaukulang parusa. Pagmumultahin ang sinumang lalabag ng 5,000 pesos sa first offense, 10,000 pesos sa second offense at sa third offense naman ay 15,000 pesos at kanselasyon ng prangkisa ng nasabing public transport vehicle. Ryan Salatandol, Huma, Hataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ongoing naman ang ginagawang inspection ng District Engineers na Department of Public Works and Highways sa gumalaw na tulay sa lalawigan ng Biliran. Pero batay sa inisyal na impormasyon, walang nakitang crack o sira sa tulay. Si Alan Manansala, Huma, Hataw. Hataw Balita Ngayon. Bahagyang napatigil ang mga sasakyan na padaan sana ng Biliran Bridge bandang alas 3:45 ng hapon araw ng Lunes, December 23. Napansin kasi ng ilang mga residente at mga motorista na gumagalaw ang gitnang bahagi ng tulay. Sa videong kuha ni Noli Moncada Palconic, mapapansin ang tila pag-uga ng tulay. Kwento pa ni Palconic, hindi nila maiwasan ang mangamba at matakot sa sitwasyon dahil unang pagkakataon ito na nangyari. Sa advisory na inilabas ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Biliran, hindi muna pinapayagan na makadaan sa tulay ang mga heavy vehicle. Tanging mga light vehicle ang maaaring makadaan, kabilang na ang sedan, van at SUV. Ayon sa DPWH Biliran, ang paggalaw ng tulay ay dahil ito sa nararanasang mahanging na panahon sa lugar at dahil sa dagsa ng mga biyahero ngayong holiday season. We are doing our best. Ngayon nga, na-inspection ng ating mga engineers naman, we are doing for our best to find out its physical aspect ba. Kung talagang may mga cracks na makita natin sa ilalim ng tulay, wala naman talaga makita natin. So yun lang masabi namin na, hindi naman sabihin namin na the bridge is so safe. Ang sabi ko lang is that the bridge, as what was expected from it, is okay naman yung bridge natin. Kahapon, dumating na ang Bridge Inspection Vehicle o BIV mula sa Regional Office para makapag-inspect sa ilalim ng tulay. Dito malalaman ang status ng Biliran Bridge at masasagot ang lahat ng katanungan hinggil sa naging paggalaw nito. Alan Manansala, Hataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isang high-value drug suspect ang naaresto ng mga otoridad matapos ang isinagawang joint buy-bust operation ng Cebu City Drug Enforcement and Intelligence Unit kamakalawa ng December 23. Isang 38 years old na babae na kinilala sa pangalang Nesan na taga-barangay Sudlon, Lahog, Cebu City ang arestado matapos itong makuhanan ng nasa 3,010 grams ng pinaghihinalaang shabu. Maharap sa kasong possession and trafficking of drugs sa ilalim ng Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 91650 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act ng 2002 ang naturang suspect. Sa ngayon, nasa kustodiya na ito ng Cebu City Police Office Female Facility. Hataw Balita Ngayon. Mabigat na daloy ng trapiko ang sumalubong sa mga bakasyonista sa Baguio City. Dagsaan na rin ang mga turista sa Burnham Park ngayong holiday. Ang detalye sa ulat ni Grace Doctolero. Hataw Balita Ngayon. Kailangan ng mahabang pasensya at pagtitiis ng mga motorista ang paakyat sa Baguio City dahil sa Marcos Highway pa lang kasi ay traffic na. Ayon sa pamunuan ng Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office, asahan ng moderate to heavy traffic lalo na sa mga intersection sa lungsod. Bukod sa heavy traffic, problema rin ang pagpaparadahan dahil congested na ang mga parking space. Wala. Super hirap. Walang mahanap, walang parking. Waiting talaga. Okay naman, medyo gumagalaw pa naman ang traffic, hindi naman masyadong matagal. Sa parking, yun lang talagang problema.
Walang mapagparkat ng mga bisita eh. Gayunman, nag-deploy na ng mas maraming pulis ang Baguio City Police Office upang umasiste sa mga motorista at maiayos ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan. Samantala, paalala ng lokal na pamahalaan ng Baguio City na umiiral ang number coding scheme sa lungsod kahit na holiday. Ipinatutupad ang number coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hindi rin exempted sa number coding ang mga turista o ang mga hindi residente. Ayon sa ilang turista, bagaman masikip ang daloy ng trapiko ay worth the wait naman dahil sa ganda na experience nila sa City of Pines. Yung klima po kasi maganda po, tapos sa sa views po, pwede pong picturean at pwede rin po pa family bonding. Medyo mahirap, pero worth the wait naman po. Understandable rin naman yung madami talagang mga taong gumagala dito. Minsan yung may taga ibang lugar na dumadayo dito, minsan may taga Mindanao dumadayo dito para lang ma-appreciate yung klima dito sa Baguio. Una po, malamig po siya, and second of all po, ang dami po ditong maganda puntahan. Ang mga boat concessionaires naman sa Burnham Lake masaya at pinapaganda at inaayos na mabuti ang kanilang mga bangka para sa mga sasakay na turista at mga residente. Kahapon itong Martes kung paanong mahaba ang pila sa mga parking spaces, gano'n naman ang pila sa Burnham Lake sa mga ibig makasakay ng bangka sa Burnham Lake. Sa ngayon, ang boat ride ay nasa 250 pesos per 30 minutes. Dagdag pang 100 pisong upa para sa magsasagwa ng bangka kung walang marunong sa mga sasakay dito. Mahigpit din na pinatutupad ang pinasusuot na life vest sa bawat sasakay ng bangka. Papalit kami, nagpipintura para pero maganda rin tignan yung mga boat namin. Kasi pag kasipuan, hindi mo pinturahan to, parang hindi attractive. At saka hindi nasasakyan. Medyo dumadami na nag-umpisa last week, dumadami na ang bakasyonista dito, mga turista. Ayon sa Baguio City LGU, batay sa karanasan ay mas dadami pang turista ngayong araw ng Miyerkules, December 25, kaya asahan ang mas mabigat pang daloy ng trapiko. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Karaniwang binabantayan ng Department of Health ang mga insidenteng may kinalaman sa paputok at mga nabibiktima nito. Subalit ngayong taon, kabilang din sa tututukan ng ahensya ang mga karamdaman na lumalaganap pagsapit ng holiday season. Paalala ng mga eksperto, ito'y nagiging talamak ngayon dahil sa kabilang mga handaan, dulot ng pagkain at pag-inom ng sobra sa kailangan. Si Mia Alonzo, humahataw. Hataw Balita ngayon. Binge eating. Kadalasan itong nangyayari kapag ganitong panahon kung saan kaliwat kanan ang mga pagtitipon. Ang binge eating ay ang labis na pagkonsume ng pagkain at inumin dahil sa kakulangan ng pagkontrol sa sarili. At kaakibat nito ay sari-saring karamdaman. Nauna nang nagbigay ng paalala ang Department of Health kaugnay ng lumalalang kaso ng non-communicable diseases gaya ng heart attack, stroke at holiday heart syndrome. Sa datos ng Philippine Heart Center, umabot na sa humigit kumulang 60 ang kaso ng stroke mula Hulyo hanggang Nobyembre, habang 7 naman ang naitala mula December 1 hanggang sa kasalukuyan. Sa kaso ng coronary heart syndrome, 110 ang naitala noong nakaraang taon. Tumaas naman ito sa 115 pagdating ng Enero 2024. Naitala naman si East Avenue Medical Center ang patuloy na pagtaas ng kaso ng stroke. Nasa 188 ito noong 2020, 226 naman noong 2021, 247 noong 2022 at pumalo sa 328 noong 2023 sa kaparehong buwan. Dagdag pa ng kagawaran, tumaas din ang kaso ng stroke sa St. Luke's Medical Center. Umabot sa 339 ang mga stroke discharges sa ospital mula Enero hanggang Nobyembre. Paalala ng DOH, posibleng tumaas pa ang insidente ng mga sakit na ito hanggang pagsalubong sa pagpapalit ng taon kung hindi mapipigilan ang labis na pag-inom ng alak maging ang pagkain mula sa sunod-sunod na mga handaan.
kami na nagtatrabaho sa emergency department, sunod-sunod ang nakukuha naming heart attack, stroke, diabetic coma, and some of them die. Hindi natin nalalathala ito. So ngayon, I need your help, no? Marami kasi, pagdating ng Pasko, bawal ang mataas ang cholesterol, mataas ang BP, sasabihin nila, once a year lang naman, kakain sila ng lechon, matataba, mamantika, matatamis. So, nagre-remind kami ngayon, yung overeating in Christmas. Mariing pagpapaalala ng departamento ang maingat na pagkain ngayong eating season dahil anila ang kawalan ng disiplina ang magdudulot ng kapahamakan sa kalusugan ng sinuman. Kaya't kaugnay nito, nagbigay naman ng payo si Mr. Gilbert Gonzalez Jr., isang licensed dietitian, sa tamang kombinasyon ng pagkain. Lagi nating tatandaan na kapag mas makulay yung ating plate na kinakainan, mas maganda yun. Pag sinabi kasi nating mas makulay, dapat nandyan yung ating mga fruits, vegetables, kasi yung mga fruits and vegetables na matataas sa fiber, hindi siya nakakapag-cause ng bloating. At isa pa, kapag mataas sa fiber ang kinakain natin, mas hindi biglaan yung pagtaas ng blood sugar natin. So mas controlled siya, mas gradual ang increase. Mas naiiwasan natin or mas nape-prevent natin yung cause ng diabetes. Dagdag pa nito na ang tamang pagkain ay dapat na tumatagal ng 10 hanggang 15 minuto. Sa paraan na ito ay name-mechanically digest o natutunaw ng maayos ang pagkain na nagiging tulong sa ating digestive system. Dapat i-ensure natin na meron tayong disiplina sa pagkain, lalong-lalo na kung ikaw ay meron ng predisposing na mga sakit gaya ng hypertension, diabetes, at kung wala naman, para maiwasan natin yung pagkakaroon or pagiging predisposed dito sa mga sakit na to, dapat disiplinahin natin ang ating sarili. Pagbibigay diin ng mga eksperto na maaari namang maging bahagi ng mga okasyon. Subalit dapat daladala ng bawat individual ang tamang disiplina sa pagkain, lalo na ang tamang pagpapahalaga sa kalusugan, lalo na sa selebrasyon ng paglipat ng taon. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahagi mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa 1 Corinto 13:3. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa inyo sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangan sa akin. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-25 sa buwan ng Disyembre 2024. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinapahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.